Palakpakan po natin mga talentadong African lovebirds. Kuya Onad, good morning po kapatid. Good morning po. Good morning kapatid. Good morning. Alam mo, natutuwa ako dahil yung bond nyo, naniniwala kasi ako na yung lahat ng mga animals, mga pets, kumbaga nagkakaroon niya ng bond yun sa kanilang owner. Yes, diba? So grabe yung closeness ninyo. So pakilala po natin, una sa lahat, yung mga baon mo ngayon, ito ay mga African lovebirds. Yes. Yung nag-demo, ang galing mag-basketball, sino po ito? Si Buddy. Hi, Buddy. Good morning, Buddy. Good morning. Tapos may dalawa din tayong mga kasama mamaya. Opo, yun po si Krista at si Marshall. Si Krista at si Marshall. Okay, ikwento mo muna sa amin, Kuya Onard, dahil kanina tayo nag-uusap. Kami po ni Kuya Onard, pinag-usapan namin. Sabi ko, ilang taon mo nang ginagawa ito na yung closeness sa African lovebirds? Maniwala po kayo o hindi, 4 na taon lamang. At nagsimula to nung pandemic, tama ba? Yes, 2021, November. November 2021, lockdown pa tayo noon. Lockdown pa. Tapos paano ka nahilig sa African lovebirds? Dito po tayo, sir. Bali, May yun nga, nagbigay? Anong... nakita ko si isang grupo nagpapalipad sila ng mga ibon. Then, Saan to? Sa... sa C5, yung maluwag na Oo, maluwag. okay. Naisip ko mag-alaga rin ng ibon. Oo. Kaya lang, ako lang yung nag-i-enjoy kapag nagpapalipad. Kaya sabi ko magtitricks ako para kasama na rin yung mga bata. Oh, yung mga anak mo. Mm-mm. So yung ito nga, kasama mo ang isang anak mo dito, si King. Si King. Ayan. At tinuturuan mo na rin. Opo. Marunong na, na din sa mga ano. So, nagsimula sa isa ba? Paano nangyari yun sa ibon? Bali, may nagbigay sa akin na kaibigan. Binigyan niya ako ng 2 piraso, isang African lovebird, tsaka parakeet. Pati parakit. Yung parakit, iba yun. Mas maliit sa kanya. Mas maliit, oo. Pero tanungin kita, matalino talaga sila, no? Iba din, parang, kasi sabi, parang mga dogs din, kung paano mo yung tinuturuan ng tricks, binibigyan mo ng treats after, tama ba? Opo. Reward system. Reward system. Pati hindi yung parang kasi may mga iba po kami mga nag-guest dito sa Good Morning Kapatid. Ayun, tapos hindi, kahit lalayo, babalik sa'yo. Diyan lang sila. Oo, babalik din So sila. hindi nawawalay sa'yo, hindi umalis? Hindi naman. Talagang galing na. Pati yung mga iba kasi talagang, kumbaga seryoso yung training eh. Alam na training. Ito, parang lang kayo naglalaro. Tama ba? Sanay na. Sanay na sila. Pag lalabas sila ng kulungan, Oo. ibig sabihin sa cage, maglalaro sila. Tanungin kita, sa lahat ba sa experience niyo po, sa iyong karanasan, sa pag-aalaga ng African lovebirds at pagtuturo sa kanilang mga tricks, lahat ba ng alagang ibon natuturuan mo? At tsaka mas madali ba itong turuan yung mga African lovebirds kumpara dun sa ibang breed ng ibon? African lovebird po talaga mabilis matuto. Dahil? Hindi tulad sa, ano sila, kasi yung mga malalaking ibon, mabagal kumilos. Oo. Although natuturuan, kaya lang mabagal silang kumilos. Hindi tulad nito, mabilis. Okay. Ano naman po yung mga best practices sa pagtitrain ng ibon? Kung bagay, pwede mong ipayo sa mga nanonood sa atin ngayon na gusto ko din mag-alaga ng African lovebirds kasi ang cute, ang galing eh. Anong pwede mong ipayo sa kanila? Kailangan mahaba yung pasensya mo. Yes. Kasi wala silang emotion. Hindi tulad yan ng aso. Yung aso kasi makikita mo kung galit or hindi. Yung ibon walang emotion. Hindi mo alam kung Tama. nakangiti or galit. Oo. Once na nagalit yan, lilipad yan. Wala kang idea. Iiwanan ka na. Walang forever. Sino tong kasama natin? Si Buddy Krista, Krista. pati si... Si Marshall. Okay. Yeah. Anong kaya i-demo ni Krista? Yeah. Demo natin. Kuya Onard. Medyo nilalamig lang po yung ibon kasi galing po siya sa sasakyan. Oo. Pati malamig sa ating studio eh, no? Opo. Kaya, tsaka nakaangat yung balahibo Ilan taon na niya. sila? Ilan taon na si Krista? Bali, 2 years na siya. Okay. Kasi meron ako mga naunang ibon, nadali lang ng daga. Kaya bago lang sila. Kaya dapat Kaya okay. sila yung mga bagong Gano'n ibon. yung tinatagal ba nila, yung buhay nila?